نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihinga ng tulong at kapatawaran, at nagpapakupkup tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya, at sino man ang Kanyang iligaw ay hindi ito makakatagpo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at ng kamatayan, at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo, na Kanyang ipinadala upang maghatid ng magandang balita at magbigay ng babala. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawad sa Kanya at sa Kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallahu ta'ala sa pinagpalang araw na ito ng Jumu'ah ay tatalakayin natin ang tungkol sa syurutu la ilaha illallah o mga kondisyon ng la ilaha illallah. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat tayo na mga Muslim ay nagsasabi ng la ilaha illallah, na ang kahulugan ay walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. At kapag nasabi natin ito ng tama at naroroon ang mga kondisyon upang ito ay maging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa atin ng lubos, at ito ay magiging epektibo sa atin na magdudulot na tayo ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang paraiso at ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa impyerno. Yan ang magiging resulta ng pagbigkas mo ng la ilaha illallah. Ang la ilaha illallah ay susi ng paraiso. Ang la ilaha illallah, sa pamamagitan niyan ay makakamit mo ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nakamit mo ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang duda na ang hantungan mo sa kabilang buhay ay walang iba kundi ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon kahalaga sa atin ang katagang ito, ang la ilaha illallah. Subalit dapat nating matandaan na mayroon itong mga kondisyon para ito ay mapakinabangan natin, tulad ng
ating inaasam-asam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang kondisyon ng la ilaha illallah ay al-ilm o ang kaalaman. Ibig sabihin, dapat pag binibigkas mo ang la ilaha illallah, alam mo ang kahulugan ng la ilaha illallah. Papaano mo mapapakinabangan ang pagbigkas mo ng la ilaha illallah kung hindi mo alam ang meaning ng la ilaha illallah? Kaya nga tayo, kapag meron tayong pinapasyahada na hindi Muslim upang siya ay maging Muslim, dapat bago yon ay naipaliwanag na natin sa kanya ang kahulugan ng la ilaha illallah. Para pag ito ay kanyang sinabi, alam niya kung ano ang kanyang sinasabi, at insyaallah ta'ala, mapapakinabangan niya ang pagsabi nito. Ang kahulugan ng la ilaha illallah ay walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Ibig sabihin ay tinatanggihan mo ang lahat ng sinasamba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang kinikilala mo lang na nag-iisang tunay at karapat-dapat na sambahin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ibig sabihin, datapat iyong malaman, O Muhammad, katotohanang walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. At ikaw ay humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan at gayoon din sa mga kasalanan ng mga sumasampalatayang lalaki at sumasampalatayang babae. Sapagkat ang Allah ay nakababatid ng inyong mga galaw sa umaga at ng inyong pinagpapahingahan sa gabi. Sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man ang mamatay na katotohanang nalalaman niya na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah, makakapasok siya sa paraiso. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, matapos mong malaman ang kahulugan ng la ilaha illallah, dapat ay nasa iyo rin ang ikalawa at yun ay ang al-yaqin. Naniniwala ka doon sa sinabi mo na la ilaha illallah. Kung ano man ang kahulugan ng la ilaha illallah, naniniwala ka talaga doon. At kahit gaalikabok na pagdududa, kung yan ba ay totoo o hindi, wala sa iyo. Dahil 100% ang iyong puso at isip ay naniniwala na totoo ang katagang la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Katotohanan, ang mga mananampalataya lamang ay yaong mga naniwala sa Allah at sa kanyang sugo, at sila ay walang pag-aalinlangan dito. Ibig sabihin, mayroon silang yakin o sigurado sila sa kanilang sinasabi na la ilaha illallah. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat din ay nandoon ang tinatawag na al-qabul o ang pagtanggap. Dahil maaring mangyari sa isang tao na alam niya ang kahulugan ng la ilaha illallah. At maaring inaamin niya na totoo ang kahulugan ng la ilaha illallah, subalit ayaw niya palang tanggapin yung la ilaha illallah. Hindi pa rin siya magiging Muslim. Si Iblis, alam niya ang kahulugan ng la ilaha illallah. At walang duda sa kanya na totoo ang meaning ng la ilaha illallah, pero ayaw niyang tanggapin. Tinanggihan na yan ni Iblis, at ang iniutos ni Iblis sa mga tao ay siya ang sambahin at hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't para maging
kapaki-pakinabang sa atin ang ating pagbigkas ng la ilaha illallah, dapat ay tinatanggap yan ng ating puso at ng ating dila. Sinasabi ng ating dila at tinatanggap ng ating puso ang katagangyan at ang kahulugan ng katagangyan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na iniulat ni Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Man qala la ilaha illallah sadiqan biha, dakhala al-jannah." Sino man ang magsabi ng la ilaha illallah na siya ay matapat dito, tinatanggap niya ito, siya ay makakapasok sa paraiso. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ikaapat ay al-inqiyad. Anong ibig sabihin ng al-inqiyad? Kapag sinabing al-inqiyad ay ang pagpapasailalim at pagsuko sa mga itinuturo nito. Sinasabi mo ang la ilaha illallah. Gusto mong maging dahilan niya ng pagpasok sa paraiso. Alam mo na ang meaning, hindi ka nagdududa sa kahulugan niyan, tinatanggap mo yan sa pamamagitan ng iyong dila at ng iyong puso, dapat magpasakop ka, sumuko ka sa hinihingi ng la ilaha illallah. Hindi pwedeng sinasabi mo lang ang la ilaha illallah, subalit nabubuhay ka pa rin sa pamamaraan na gusto mo, kahit hindi na alinsunod sa itinuturo ng Quran at Sunnah. Ang inaasahan sa isang tao na totoong naniniwala at sumusunod sa la ilaha illallah ay isinusuko niya ang kanyang sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa la ilaha illallah, sinusunod niya ang kahulugan at hinihingi ng la ilaha illallah. Kaya't sinisikap niya na siya ay mabuhay sa mundo ng alinsunod sa kung ano ang hinihingi ng Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." At magsibalik loob kayo sa inyong Panginoon at sumuko kayo sa kanyang kalooban. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya't kung nagsasabi ka ng la ilaha illallah, magdasal ka ng 5 beses sa isang araw. Sundin mo ang mga ipinag-uutos sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-aralan mo ang Islam at pagsumikapan mong maisabuhay ang itinuturo ng Islam kung totoo ngang gusto mong sumuko sa kahulugan ng la ilaha illallah. Kung totoo ngang gusto mong sumuko sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya nga tayo ang pinakamataas na bahagi ng ating katawan, ang ating mga noo. At itinuturing nating pinakamarangal na bahagi ng ating katawan, ng ating noo. Na kapag tayo ay binatukan sa ating noo ay parang mararamdaman nating binastos na o hinamak na ang ating buong pagkatao. Na ang mga mayayabang na tao ay tinataas nila ang kanilang noo. Subalit tayo na mga Muslim, kapag sinabing sumusuko tayo sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang itinuturing nating pinakamarangal at pinakamataas na bahagi ng ating katawan ay isinusubsub natin sa lupa sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapatunay na isinusuko nga natin ang lahat-lahat sa atin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isa pang kondisyon ng la ilaha illallah ay as-sidq o ang katapatan. Kailangang pag sinasabi mong la ilaha illallah, matapat ka sa iyong sinasabi at hindi ka nagkukunwari. Dahil kung sinasabi mong la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, sumalit tumatanggi ang iyong puso at hindi ka naman talaga naniniwala dyan, ang tawag sa iyo ay munafik, ang tawag sa iyo ay hipokrito dahil wala sa iyo ang sidq o ang katapatan sa iyong sinasabi. Wal-iyadu billah. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Isa pang kondisyon ay al-ikhlas, ang katapatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikhlas na kabaligtaran ng shirk o pagbibigay ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung gusto mong pakinabangan ang pagsabi mo ng la ilaha illallah, magkaroon ka ng ikhlas. Sinasabi mo yan at ang lahat ng ginagawa mo ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang at hindi ka gumagawa ng shirk. At wag nating maliitin ang ganitong usapin na sinasabi natin na hindi yan mangyayari sa isang Muslim. Bakit nalalaman natin na mayroon palang mga Muslim na kapag sa pakiramdam nila ay mayroong jin na umiistorbo sa kanilang bahay, pumupunta sila sa gubat na may daladalang kambing at inaalaya ng hayop ang jin na yun para wag na silang istorbohin sa bahay. Hindi ba't syirkun akbar o malaking shirk ang mag-alay ka ng hayop sa nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yan ay syirkun akbar. Kapag hinaluan mo ng shirk ang pagsabi mo ng la ilaha illallah, ay hindi mo papakinabangan ang la ilaha illallah dahil ang shirk mismo ay kabaligtaran ng kahulugan ng la ilaha illallah. Nawa ay proteksyonan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa ganyang gawain at nawa ay dagdagan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman upang mapakinabangan natin ng husto ang ating sinasabi na la ilaha illallah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa pa sa mga kondisyon ng la ilaha illallah upang ito ay mapakinabangan mo at maging dahilan ng pagpasok mo sa paraiso insyaallah ta'ala ay al-mahabbah. Ibig sabihin ay minamahal mo ang katagang la ilaha illallah. Mahal na mahal mo ang katagang yan. At hindi lang ang katagang yan, pati ang kahulugan ng katagang yan ay mahal na mahal mo. Kaya't bagamat kung minsan ikaw ay nagkakasala, subalit sinisikap mong ituwid ang iyong pagkakasala. Sinisikap mong sundin ang kahulugan ng la ilaha illallah dahil minamahal mo ang katagang yan at ang kahulugan ng la ilaha illallah. At bukod dun, minamahal mo rin ang mga taong kapareho mo na nagsasabing la ilaha illallah. Minamahal mo ang mga Muslim. Kaya't ang mga Muslim, sila lahat ay nagmamahalan. Wala silang tinitingnan na kung anumang uri ng nasyonalidad, ng katayuan sa buhay, ng kulay, ng tribo. Basta't malaman mo na ang taong kaharap mo ay nagsasabi ng la ilaha illallah, mahal mo ang taong yun. At bahagi iyan ng pananampalataya mo sa katagang la ilaha illallah. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah. At mayroon sa mga tao na gumagawa ng mga kaagaw, katambal sa pagsamba bukod pa sa Allah. Iniibig nila ang mga ito tulad ng pag-ibig nila sa Allah. Subalit, ang mga sumasampalataya ay higit na matindi ang pag-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at bilang paghuli sa ating mga sasambitin, ay kabilang sa kahulugan ng sa mga kondisyon ng la ilaha illallah ay al-kufru bit-tagut. Anong ibig sabihin? Huwag kang sumampalataya, huwag kang sasamba sa tagut. Ang tagut ay ang mga sinasamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, La ikraha fid din,
qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Ibig sabihin, walang pilitan sa relihiyon. Sa katunayan, naging mahayag na ang katotohanan sa kamalian. Kaya ang sino mang tumangging sumampalataya sa tagut o mga Diyos-Diyosa, nagahari-harian at maniwala sa Allah, magkagayon tunay na kanyang napanghawakan ang matibay na banal na relihiyon na walang pagkaputol. At ang Allah ay nakaririnig sa lahat ng inyong mga sinasabi, nakakaalam sa inyong mga ginagawa. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bantayan natin ang ating pananampalataya. Bantayan natin ang ating La ilaha illallah sa ating mga puso at isip. Dagdagan natin ang ating mga kaalaman at pagsikapan nating isabuhay ang kahulugan ng La ilaha illallah. Nang sa ganoon, insyaallah ta'ala, ito ang magiging dahilan ng awa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang awa na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala ang magiging dahilan ng pagpasok mo sa paraiso at ng iyong kaligtasan mula sa apoy ng impyerno. Ayuhal mu'minun, sallu ala nabiyikumul karim, fa inallaha amarana bidhalik wa bada'a binafsihi faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.